Have a nice day everyone. Today is June 10, 2024. Ito po yung araw na ang Pastor Apollo C. Quiboloy ay trending na viral pa sa araw na ito dahil siya po ay sinisilbihan siya ng warrant of arrest at pinasok ng mga otoridad ng mga kapulisan yung kanyang lugar doon sa Davao. Walang iba kundi ang Kingdom of Jesus Christ na siya mismo ang founder. Pero maliban dyan mga kababayan, alam ba ninyo na ang Pastor Apollo C. Quiboloy ay pinayuhan na po siya ni dating Presidente Rodrigo Duterte na siya po ay peacefully surrender. Yun po ang ating malalaman sa video na ito. So mga kababayan, kung handa na po kayo, atin na po mapakinggan ang video na ito. Pero atin lang munang subaybayan kung ano ang maging kwento bago ang pangyaring iyan. So dito po mga kababayan, ayan, kung matunghayan natin, ito po yung kasalukuyan or pangyayari na kung saan isiniserve na po yung warrant of arrest para doon kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ay ito nga po yung nangyari doon sa KOJC na siya mismo ang founder ng mga ito. At ito na nga po yung mga kapulisan, nakahilira sila. Siyempre, maximum tolerance ang kanilang ginagawa. So hanggang sa sila po ay mag-disperse at umalis sa lugar na yon, wala namang problemang malaki, wala namang gulo, nagkaroon lang ng tension. Therefore, sila po ay walang problema at sila po ay peacefully nag-disperse na po sila. So yan po, ayan o. Ito po yung mga kapulisan at ito pong background, ayan kung inyong makita yan, ito po yung headquarters ng KOJC. Kung makita nyo yung mga tao dun sa background, sa unahan, ayun, nagsitungtungan sa kung anumang tinutungtungan nila dyan. Pero yun po ang gate ng KOJC. Ayan, so ayon po dito, ayan po yung ating dating presidente na si Rodrigo Duterte. At ito po yung kanyang sinasabi. Atin po siyang pakinggan mga kapatid. Pasudlan na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay naami warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. So yan po ang sabi ni, or boses po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkasabi niya dito is Bisaya naman, so therefore sasabihin ko in Tagalog para naman maintindihan naman ng ating mga kababayan. Hindi nakakaintindi ng todo or lahat ng mga salitang or lingwaheng Bisaya. Ang sabi kasi dito, ulitin ko lang, pasudla lang ang mga pulis, istoryahi pod ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila, pagkahuman ang akong tambag kay naamay warrant against kay Pastor, surrender na lang siya peacefully. So in Tagalog, sabi dito is, papasukin na lang yung mga pulis at kausapin pati yung mga abogado ni Pastor, usap sila, pulis at ang legal officer, yun na nga ang mga abogado ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At pagkatapos naon, ang payo ko kay Pastor, dahil mayroon naman siyang warrant of arrest, ay sumurrender na lang siya ng mapayapa. Surrender na lang siya peacefully. Yan. Yun po ang sabi or boses po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ang ating dating Pangulo bago kay Presidente Bongbong Marcos. Ulitin po natin ng kapiraso ang kanyang sinasabi mga kapatid. Pasudlan na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay naami warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. Hinoon, diyang niabot ang mga abogado sa KOJC o gipresenta sa kapulisan ang dokumento gikan sa korte. Hapsay pasulod ang mga pulis. O yan, so ang ibig sabihin doon sa nagsalita, so matapos yung mga konting pag-uusap, abogado ng sa side dito na Pastor Apollo C. Quiboloy at ang mga kapulisan ay sila po ay mapayapang nakapasok sa loob mismo ng compound.
Kita nyo naman, sila po ay walang humarang sa kanila, dire-diretso lang po sila mga kababayan, mga kapatid. So yun pong ibig sabihin doon, dahil narinig ang boses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papasokin na nga lang yung mga kapulisan. So therefore, ayan, tuloy-tuloy po silang pumasok. Yun po yun ang nangyari. So ang sabi nga dito, ang kanilang ginagawa dito is mag-serve lang naman sila ng warrant of arrest para sa isang tao or 5 tao kasi mayroon pang iba pala maliban kay Pastor Apollo Siquiboloy. Ayan. At ito yung spokesperson ng mga kapulisan doon sa Region 11. So yun nga po ang nangyari doon. Peaceful naman ang nangyari matapos ang konting pag-uusap, lalo na nung narinig yung boses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabi na mag-usap na lang, kausapin sa abogado ng Pastor Apollo Siquiboloy at ang dito sa panig ng mga kapulisan at alamin kung ano ang mga dapat at hindi dapat. Ayun. So sa madalit sabi, nakapasok at pinasok ng mapayapa. So ayon naman dito sa tagapagsalita ng Police Region 11, ito pakinggan natin saglit. Subject sa warrant of arrest kanina, but we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Alas 8 sa So yun po yun yun ang sabi doon sa spokesperson ng mga kapulisan. So yun po mga kababayan, malinaw po ang ating narinig na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinayuhan na po ang Pastor Apollo Siquiboloy na surrender peacefully. Tama nga lang naman kasi alam nyo ba mga kababayan or sa panig naman dito sa KOJC, sa mga mananampalataya at mga followers ni Pastor Apollo Siquiboloy, pag hindi surrender ang Apollo Siquiboloy ng mapayapa doon sa mga otoridad, sa mga kapulisan, sa mga taong nag-serve lamang ng warrant of arrest, malamang sa malamang, di ba? History na po ito, history na. Ang nangyari dito sa may parte ng Surigao, na nagkaroon ng hindi magandang resulta noong nagmamatigas ang mga hinuhuli dito. Yan, na alala ninyo yung nangyari dito sa PBMA, yung Philippine Benevolent Missionary Association ba yun? Sino ba yung leader na yon na nagkaroon ng mayroong nagbuhis ng buhay doon para lamang makuha ang gustong makuha ng mga otoridad? Yun po isang istorya ng pananampalataya din yun. Samahan ng mga pananampalataya, yung benevolent missionary. Yan. So, kung ano pa man yan, sino pa man yan, basta yun may nangyari dito sa Davao. Sana dito kay Pastor Apollo Siquiboloy, wala sanang magbuhis ng buhay. Dahil siyempre sa mga follower mo dyan, Apollo Siquiboloy, siyempre sa mga diehard follower yan, diehard follower, siyempre, ang nakita nila ay talagang ipaglaban ang dapat ipaglaban. Hindi na nila makita kung ano pa ang dapat makita sa ngalan ng kapayapaan. Dahil siyempre, huhulihin ka na dyan. At siyempre naman dito sa panig ng gobyerno, siyempre ang batas ay dapat masunod at ipinapatupad lamang po. Diba? Dahil nga po yun doon sa may warrant of arrest na po ang Pastor Apollo Siquiboloy. At tama lang din naman po ang ginawa ng ating dating Pangulong Presidente dito sa ating Pilipinas na si Presidente Rodrigo Duterte na surrender peacefully. At ako din naman sang-ayon dyan para wala nang magbuhis pa ng buhay kung sakali magkaroon ng super tension. Dahil siyempre ang gobyerno at ang tagapagpatupad ng batas ay talagang hook or by crook, ay talagang ipapatupad nila ang kung anong utos ng batas. Siyempre ang mga kapulisan, sila na may susunod kung ano ang mga gusto ng ating batas dito sa ating Pilipinas.
So sana po wag hahantong sa hindi magandang resulta, di ba? Pastor Apollo Sikibuloy, nananawagan na po ang Presidente Rodrigo Duterte. Di ba best friend mo pa yan? Sana makinig ka naman sa mga magagandang payo. Yun lang po mga kababayan ang ating kaunting reaksyon sa pangyaring ito na kung saan ang Pangulong Rodrigo Duterte ay pinayuhan na po ang Pastor Apollo Sikibuloy na surrender peacefully. Hanggang dito na po mga kababayan, hanggang sa muli, mag-abang tayo ng susunod na mga pangyari sa bagay na ito. Sa tungkol dito sa pag-serve, hanap kay Pastor Apollo Sikibuloy. Maraming salamat po mga kababayan. Have a nice day and bye-bye na po.